Dumayo kami sa Culebra Island ng Dasol, Pangasinan para makapagluto ng paborito naming fishball, hotdog at kikiam. Kasama na din dyan ang squid ball. At mula nga sa aming transient ay nag-rent ng bangka para makalipat kami sa tinatawag nilang Culebra Island. Yung bangka nga ang inarkila nila para magkasya kami. Medyo madami kasi kami ngayon. Yung pagpunta namin dito ay hindi naman masyadong mataas ang alon. Sobrang nag-enjoy kami sa unti-unting pag-angat ng bangka at pagbaba nito. Pagdating nga namin dito sa Culebra Island ay natulog na itong si Milo. Habang tulog siya ay inumpisahan naman namin ang pagluluto ng paborito naming hotdog, squid ball, mga fish ball. Hindi na nga kami kumain sa transient at talagang sinadya naming dalhin dito yung mga pagkain. Dahil ang balak namin ay mag-stay kami dito ng 3 oras. Kaya lang, noon nga ang marinig nila na ilulutuin na ay nagsipag-ahon na yung mga naliligo. Kaya medyo nagkandagulo-gulo na kami dito at napalpak na si Edsel sa pagluluto. At pagkatapos nga naming manginain ay napagpasyahan naming mamasyal dito pa sa may itaas ng bundok. Dahil sabi nila meron pa daw mga maganda site para magpa-picture. Siyempre, go naman kami dalawa, Johnny and Chick. Madami ngang mga kubo-kubo dito sa taas ng bundok pero mga walang tao. Dahil ito nga isang island, so kailangan mo munang sumakay ng bangka bago ka makarating dito. At kami nga, in-enjoy na lang namin ang view dito na sobra-sobra nga palang nakakatakot. Sino ba naman ang hindi matatakot dito? Napakalakas ng alon kapag lumusong ka dito. Pagka inalon ka, sigurado untog ka sa mga bato. Palalaki ng mga bato at saka walang tao. Kaya pala may nakalagay dito na bawal maligo. Ay talaga palang bawal. At dahil dyan, ay nag-video-video na lang ako dito para meron akong pang-upload sa Reels. Malay mo maka 4.5 million views ulit. Para makasahod na tayo ng medyo marami-rami at makabalik tayo ng isa pang island at magbaon naman tayo ng iba pang pwede nating lutuin. Kagaya ng mga bituka ng manok, mga Betamax at mga paali, egg, mga ganun. Nyama na. Habang nilalakad-lakad nga namin ito ni Inchik, nakita ko tong mga bato na ito. Sabi ko sa kanya, ay pwedeng-pwede itong panghilod. Kapag siguro ginamit mong panghilod ito, hindi lang yung mga banil mo matatanggal, pati yung balat. Ay, kasakit. At hindi na nga ako dyan nakapagbabad sa dagat dahil masyado akong nagkaroon ng oras sa pagbibidyo-video. Masyado kasi akong na-amaze dito sa mga pinagpatong-patong na bato dito sa tabi ng dagat. Sabi ko nga kay Inchik, ay gumawa din kami ng mga pinagpatong-patong na bato para magkaroon kami ng remembrance dito sa Culebra Island. Sabi niya sa akin, ako daw ang taga-buhat ng mga bato at siya daw ang taga-ayos. Ay nako, sabi ko, tara, mulitan na. At hindi naman mahalaga nung magka-remembrance tayo dito sa Culebra Island. Bumalik na lang tayo kapag may time. At dahil nga tapos na yung aming 3 oras, ay babalik na kami dun sa aming transient. Sa pagbabalik nga namin dito sa transient ay sobrang kinabahan kami. Dahil yung pag-uwi namin ay pagsalubong naman sa mga alon. Medyo malalaki yung mga alon na sumalubong sa amin at talaga namang Diyos ko po na lang ako. Kapag nga nasa taas kami ng alon na malaki ay humihinto yung makina ng bangka at papaagusin niya yung bangka dun sa alon. O sino ba naman dyan ang hindi Diyos ko po. Pagdating nga namin dito sa aming transient ay sobrang mapuputla at wala ng kulay ang mga labi ng iba. Bukod tanging itong Mariel na ito ang malakas ang loob na hindi daw kinabahan pero ang lahat ay sobrang kaba. Pati mga lalaki ay hindi na kumikibo. Kaya pala hindi na humihiyaw. Doon kasing papunta kami sa Culebra Island ay hiyawan ng hiyawan dahil ini-enjoy pa yung alon. Pero nung pabalik na kami, naku, parang mga pipi na nagdadasal na lang kami dahil sa sobrang takot nga na napakalalaki ng alon na dinaanan ng aming bangka. Mabuti na lang at meron akong nakatabi dun sa bangka na nagsisilbing preno ko kapag umangat yung bangka ay nagpepreno ako sabay pisil sa kanyang hita. Kung mistiso nga lang ito, siguradong sigurado, pulang-pula na yung kanyang hita sa dami ng prenong ginawa ko. Pero ganun pa man, ay nag-enjoy kami dun sa aming pinuntahan at sa bagong experience dun sa mga bangka. At pinagpapasalamat namin sa Panginoon na kami ay ligtas na nakabalik. Pero sigurado naman ako na yung mga bangkero ay alam nila yung kanilang ginagawa at kontrolado nila yung kanilang bangka. At ito na nga po yung huling dagat namin ngayong 2024. At muli po, maraming salamat sa mga nagsama sa amin. God bless po sa ating lahat. Bye!